So bilang pakikisan po natin sa mga kapatid natin mga nagdaranas na pag-uusig, tulad din po ng ipinahayag natin sa banal na kasulatan. Well, makita ko natin, hindi naman bago mga itinuturing natin mga pag-uusig. At kung tutusin, ay hindi pa rin nagbabago, no? Kahit nasabihin natin na sa mahabang panahon may mga ibang tao, maaaring iba yung maniniwala sa Diyos o maaaring mga hindi naniniwala sa Diyos, no? So bahagi yun. Hindi lamang yung mga iba yung paniniwala sa Diyos, ngunit iba rin mga hindi naniniwala sa Diyos, na kung saan ay tayo ay pinag-uusig all over the world. Bahagi pa rin yan ng mga karanasan. Kaya nga, sabi mo, dapat to magpasalamat pa rin tayo. Magpasalamat pa rin tayo sapagkat dito sa Pilipinas, bagaman may mga pagkakataon katulad na nangyari sa Basilan, no? Pero kahit pa paano ay may control, bagaman mayroon pa rin ng konti, no? Sa bahagi ng southern part ng Pilipinas. Pero magpasalamat pa rin tayo sapagkat hindi mo katulad talaga sa ibang lugar. Kung tawagin natin bagaman po, hindi naman nila sasabihin na pinababayaan ang kanilang batas. Pero sabi nga natin ay kung minsan may mga nasa kapangyarihan na ibig sabihin tinutuloy ang mga pag-uusig gawa lamang ng alin, iba ang paniniwala. Kaya for almost 2,000 years ago, yung sinabi ni Jesus sa banal na kasulatan ay nangyayari pa rin. Pero sabi nga natin, sa dagang sa mas makintab ito sa unang 300 ng ating pananampalataya. Kasi talagang bahasan na pinag-uusig at naging bahagi ito na istorya. Pero maaari din sa ibang lugar, no? Hindi nga lang documented, no? Pero mayroon pa rin ganitong uri ng mga pangyayari. So ano yung hamon na ipinapamanyag sa amin ng Purme Kapal? Sabi ko nga, una, magpasalamat tayo at hindi tayo dumaranas ng pag-uusig na dahil sa pananalig natin sa ating Panginoong Jesucristo. Pero ano yung gagawin natin? Ay isarili natin, manalangin. Ipanalangin natin. Sino yung ipagdarasal natin? Yung mga kapatid natin ang mga mananampalataya. Bakit natin ipagdarasal? Katulad ng ipinamanig ng Purme Kapal na magkaroon sila ng kapanatagan ng kalooban, no? At katatagan sa gitna ng maraming pag-uusig na dinaranas nila, no? So bahagi yun, no? Kaya yung mga kapatid natin na dumaranas ng mga pag-uusig, no?
sa atin. Pero sabi nga natin, ang ating magagawa ay ipanalangin sila. Ipanalangin sila para sila ay magkaroon ng katatagan ng kalooban. Ipanalangin din natin yung mga kapatid natin, mga hindi mga Kristiyanong Katoliko, na nawa ay sana maging malawak yung kanilang kaisipan, na hindi sa pamagitan ng dahas na nawa ay maging pamantayan. Kailang kumisan po kasi may mga pananampalataya kasi natin na bahagi ng kanilang pananampalataya na makadiyos yung kanilang ginagawa. Meron nung ganun may ganong klase ng pananampalataya na kapag ikaw ay sinaktan nila o hindi kaya ay pinarusahan o hindi kaya ay maalis sa daigdig na ito, ay ang kanilang paniniwala ay ginagawa nila ang kalooban ng Diyos na pinaniniwalaan nila. O yung kung hindi man sila naniniwala sa Diyos, iniisip nila na yung ginagawa nila ay makabubuti para sa mas nakararami. Yun ay isang kung tawagin natin ay ideology, kaisipan, na yung pamamaraan na ginagamit nila, yun ang nakikita nilang paraan para magkaroon ng tunay na kaayusan sa daigdig na ito. At ipadalangin natin kasi tayo na sa atin, yung mga Kristiyanong Katoliko, mayroon din sa atin kasi kung isa na patawagin natin yan na may ganito rin klase ng kaisipan, yung tinatawag natin mga ultra-rightists. It is by power and violence lamang na magkakaroon ng solusyon ang problema na hinaharap tungkol sa paniniwala sa bagay na ito. Kaya idulog natin sa harapan ng buong may kapal. Sa paano makita natin una, kasi ito yung mga sabi nga natin sa tingin nila yung kapag hindi katulad ng kanilang pag-iisip o paniniwala, ay itinuturing kanilang, ang tawagin natin ay less human. Kaya kung minsan, kapag ikaw ay itinuring na less human, hindi ka naman tao. Kaya mag-isip ko tayo doon kapag very, kung tutusin yun, very dangerous. Yung maliitin mo yung kapwa-tao mo. Kasi doon nagsisimula ang lahat ng paglabag ng karapatang pantao. Kasi sabi na hindi ka naman tao wala akong nilalabag. Kasi nga, ang tingin sa iyo less human, or ang tingin sa iyo
demonyo ka, napakasama mo. Yun yung unang pamamaraan eh. Yung lalasunin yung kaisipan mo na alin. Yung mga grupo ng tao na yan, masasama. Ay, yan po yung mga nakita ko natin. Yung lahat ng uri ng persecution. Na doon nagsimula. Kasi hindi, yung mga yan, hindi mga mabubuting tao yan. They are, kung tawagin natin ay dangerous group. Kaya kinakailangan natin yan ay maalis. So, kaya kinakailangan natin ng patuloy na panalangin. At mag-ingat din tayo sapagkat sabi nga natin, yung ganong klase ng kaisipan ay kapag napabayaan natin baka hindi natin namamalayan ng alin baka kasi historically yan ay naging sakit hindi lamang ng mga tao na hindi mga Kristiyano kahit ako tayo may mga pagkakataon din ng alin na mayroong mga kung tawagin ko natin dito may mga pagkakataon hindi naman lahat may mga pagkakataon at may mga sitwasyon na tayo rin ay nag-usig ng iba na humantong din sa ganito hindi magandang katayuan. Kaya ito ay double blame na pangangalaga natin at ipanalangin natin na alin na yung pamamaraan lamang na ipinahayag ni Jesus ay hindi sa pamagitan ng violating pamamaraan. Kaya idalangin natin kasi kaya nga tawag ay Red Wednesday. Kasi bakit yung sugdulan nito ay humantong sa pagdanak ng mga dugo na hindi dapat mangyari dahil tayong lahat ay may mga paniniwala na sa tingin natin ay ginagawa natin ito para sa ikabubuti ng bawat isa.